Magandang tagapakinig ng tagasunod ng ermitanyo. Ako nga pala si Chris. Tubong Iloilo at isa akong binata noon na masasabing mahilig sa mga manok panabong. Simulan natin ang aking kwento noong 1987 sa kapanahonan ko. Nasa edad 24 ako noong mga panahong ito. Nasa puder pa ako ng aking lula noon nakatira. Dahil matagal nang yumao ang aking totoong mga magulang. At aaminin ko, kahit lumaki akong ulila, masaya naman ako dahil ginawa ng aking lula ang makapagpasaya sa akin. Ang lulo ko nga pala ay mahilig talaga sa mga manok pangsabong nung nabubuhay pa ito. At ang lula ko naman ay nakahiligan ang paghahabi ng banig na ginawa din naman niyang pambenta. Gawa po siya sa pandan. Ang pandan po ay isang uri ng halaman na merong tinik-tinik sa mga gilid nito. Sa ilang taon kong pananatili sa bahay ng aking lula, tinuturuan niya akong magbigkas ng mga orasyon at dasal na ginagamit pa ng lulo ko noon. Pero ang ikinatuwa ko rito ay ang orasyon na binigay niya sa akin na kayang gamitin sa mga sugal. Ngunit ayon pa sa lula ko, kapag meron kang tanga na ganong mga orasyon, hindi ka rin dapat magsasabong sa hindi nakatakdang araw. Hindi raw gumagana ang mga orasyon na ito kapag maling araw mo itong isasagawa. At ang pangalawang karunungan na natutunan ko ay ang mga proteksyon kagaya ng poder at bakod sa katawan na siyang ginagamit pang araw-araw. Kahit hindi kumpleto ang mga dasal na aking nakikita, nagagawa ko itong mapapagana. Ayon sa lula ko, na nung mga panahon na nalalapit na ang pagkamatay ng aking lulo, nagawa pa akong makalong sa balikat nito. Kahit bata pa ako noon, kinakausap ako ng naghingalo kong lulo na para bang may isip na. Hindi makalimutan ng aking lula noon ang huling sinabi raw nito sa akin bago pa siya namatay. Chris, ano man ang katayuan mo sa hinaharap, nais kong maipasa sa iyo ang minsang tinatamasa ko sa mundong ito. Sana kapag nagkakaisip ka na, magagamit mo ito sa makataong gawain. Sabi pa sa akin ng lulo ko. Habang kalong ako ng aking lulo, merong lumabas sa bibig nito na isang batong apoy na mabilisang pumasok sa aking bibig daw. Dahil daw masyadong bata pa ako noon, kung kaya't hindi ko gaanong matandaan ang mga pangyayaring yon. Sa ilang bisis na pagsabi sa akin ng lula ko tungkol sa ganong bagay, hindi ko pa rin ito mapaniwalaan. Sabi ko sa kanya na maaaring nalingat lamang ito nung mga panahon dahil napuno ng pagluluksa at emosyon sa pagkamatay ng aking lulo. Kahit ilang bisis ko man itong sabihin, meron pa rin akong napapansin sa aking katawan na hindi ko mapapaliwanag. Paminsan-minsan, nakarinig ako ng mga usal galing sa aking isipan. Kahit ayaw ko itong banggitin, nagkukusang magbigkas ang aking bibig na para bang may sarili itong buhay. May minsang pagkakataon din na nadapo ako sa mga pasugalan at nabigkas ko na lang ito ng kusa sa hindi sinasadya. Isa na doon ay ang kaibigan kong may dalang manok noon sa sabungan. At nagkataong ako ang pinabitaw. At habang hawak ko ang manok na yon, kusa na lamang nagbigkas ang aking mga bibig na siyang ikinagulat ko. At maniwala man kayo sa hindi, nakatatlong panalo ang manok na binitawan kong yon. Hindi ito pinansin ng aking mga kaibigan. At maging ako man ay hindi masasabing ako ang may dala sa swerteng yon. Pero ganun pa man, may kakaiba talaga sa aking sarili sa tuwing sugal ang usapan. Ganon na ganon ang aking karanasan sa aking kabataan noon.
Hanggang sa tumungtong ang aking edad sa 24. Dahil kami na lamang ang naninirahan sa bahay, abala naman ako sa mga gawaing bahay kagaya ng ginagawa ng lulo ko noon. Ayaw na ayaw kong pagurin ang aking lula dahil nga matanda na rin ito. Kung ano-ano naman ang aking pag-iingat sa sarili, ganon din naman sa aking itinuturing na ina. Sa paglipas ng mga panahon, nakalimutan ko ang pag-aasawa dahil na rin sa ayaw kong may isa pang pagsisilbihan. Kung tutuusin, kontento na ako sa aking lula at masaya naman ako sa bawat araw na dumaan. Pagdating ng ika-6 na anibersaryo ng pagkamatay ng aking lolo, ay nagkaroon kami ng salo-salo sa aming bahay noon. Hindi na muna ako nagtrabaho ng araw na yon gawa ng sinasamahan ko ang aking lula patungong sementeryo. At nang marating namin ang kinahimlayan ng aking lolo, nagsindi naman kami ng kandila at nanalangin. Doon na rin kami nagpaabot ng hapon noon para na rin masamahan ang namayapang lolo ko. Nay Persing, di ba dating bantog na magtatari si Lolo Toro? Kanino ba ibinigay yung mga gamit niya? Ibinaon ko niya, anak. Hindi lang bantog na mananari yung lolo mo. Isa din yung manunugis ng mga aswang. Ang sabi kasi nito bago siya mamatay, ilibing ko lahat kung anong meron siya. Kahit gaano pa ito kahalaga sa akin, kailangan ko itong pakawalan at pagpapahingahin. Kasabay ng paglahad ng aking lula ay ang pagkalkal nito ukol sa kabataan ng lolo ko. Nang makita ng aking lula na nais kong marinig ang kwento ukol sa aking kinikilalang itay, agad naman itong naglahad ng kwento. Ayon sa lula ko, na nung hindi pa sila nagkasintahan ni Lolo Toro, kilala na ang pamilya nito na mga manunugis ng mga aswang. Pero kakaiba itong lolo ko dahil nagkaroon ito ng mga kalaban na mga aswang sa lugar na dadayuhin itong sabong. Minsan pang araw, umuuwi itong galing sa bunga na mayroong mga kalmot sa katawan. Yung mga magulang naman ito, yun daw ang malapitan nila noon kapag mayroon silang karamdaman na hindi mapaliwanag. Mabagsik din na albularyo ang lolo nito na marahil ay doon niya nakuha ang kanyang mga karunungan. Nung magkasintahan na raw sila ni Lolo Toro, mahilig na mahilig pa rin ito sa mga manok. At magmula noon, doon rin nagbago ang kanyang buhay. Bukod sa marami na ring nararanasang kakaiba itong lula ko, nagagawa na rin niyang makakita ng mga nilalang na hindi ordinaryo sa kanyang mga mata. Minsan na rin daw niyang nakita itong Lolo Toro niya na nakikipag-usap ang kanyang alagang tandang, at ang kinakagulat pa dito ay nagawa nitong makapagsalita kung kailan siya ilalaban. Kaya ring makawala yung isang alaga nito sa pagkakatali na para bang may pag-iisip ng isang tao. Marami din daw dinala sa kanilang tirahan ang kanyang lolo. May iba't ibang engkanto at elemento. Sa halos 1 dekada daw nilang pagsasama, marami nang napaslang ang kanyang Lolo Toro na iba't ibang nilalang. Bawat punta nito sa mga dayuhin niyang sabong sa lugar, pag uwi nito ng hating gabi, meron itong mga sugat at dugo sa katawan. Karamihan sa mga nakakalaban ni Lolo ay ang mga sabungerong aswang na hindi tanggap ang pagkatalo. Halos paniwalang paniwala talaga noon ang aking lula ukol sa mga aswang dahil nagawa siyang dalhan ni Lolo Toro ng isa sa mga ito sa kanilang mismong bakura noon. Matapos ko yung marinig sa lula ko, kaagad akong nagtanong rito ng, "Nay, totoo din ba ho ang mga mutya?" "Ay sus naman, Chris!
Hindi mo ba alam na ang batong apoy na nananahan sa iyong katawan ay isang mutya? Kaya pag-ingatan mo yan, anak. Dahil yan ang alaalang iniwan sa iyo ng iyong lolo. Sagot nito sa akin. Matapos naming mag-usap noon, ay pinili naming lumubog na muna ang araw noon bago kami bumalik sa bahay. Kahit papano ay naging maayos naman ang aming pakiramdam dahil nagawa naming bisitahin si lolo noon. Kinakagabihan ng mismong araw. Maaga pa akong natulog noon. Bukod kasi sa may gagawin ako kinaumagahan, maaga rin akong nakaramdam ng pagkaantok. Habang nasa kasagsagan ako ng aking panaginip, bigla na lang akong nagising noon nang makasilay ako ng isang puno na merong nagkalat na mga buto sa paligid nito. Meron din akong nasipat noon na isang usa na pilit nagpupumiglas sa katawan nitong nalalapatan ng puno. Matapos ko yung masipat, agad rin namang naging blanko ang aking panaginip. Kasabay ng panaginip na yon ay ang pagkagising ko ng hating gabi sa hindi mapaliwanag na dahilan. Matapos akong magising sa panaginip na yon, ay hindi na ako muling nakatulog. Pagising ko kinaumagahan, ay tila ba matamlay ang aking katawan. Krish, alis ka ba ngayon? Mukhang puyat na puyat ka. Ano bang ginagawa mo kagabit hindi ka nakatulog ng maayos? Iwan ko hunay. Basta nagising na lang ako ng hating gabi tapos hindi na ako nakatulog muli. Pero okay lang naman ako, Nay. Wala ho kaming trabaho ngayon kaya dalawin ko muna yung mga kaibigan ko. Sige. Basta umuwi ka ng maaga ha. Kung ayaw mong sunduin kita sa mga kaibigan mo. Sinanay talaga oh. Hindi na ako bata, Nay. Para sunduin niyo ko, uwi din naman ako eh. Matapos nun ay agad na nga akong naglakad patungo sa tambayan ng mga kaibigan ko. Dala-dala ko noon yung isang tandang na alaga ko. Dahil nakatakda na nga itong ilaban ng araw na yon. Pagdating ko sa may tambayan namin ng mga kaibigan ko, nadatnan ko itong hinihintay din pala ako dala yung mga panabong nila. Uy, Chris! Kanina ka pa naming hinihintay ha. Akala ba namin hindi ka na darating? Wika sa akin ng isa kong kaibigan na si Tuper. Medyo natagalan ako pre. Dahil tinutulungan ko si nanay sa pandan niyang gagawing banig. Teka, sana ba sila si Rix? Hindi ba sasama sa atin? Nandun na sa sabungan. Mauna na lang daw sila sa atin dahil may pupuntahan pa sila sa kabilang baryo. Sabat naman ng isa kong kaibigan na si Carlo. Ganun ba? Sana swertihin tayo ngayong araw. Matagal din akong hindi nakasama sa inyo ah. Sana nga Chris, dahil nung nakarang Sabado talo kami. Kaya bumawi na lang kami sa sayawan. Oh, malapit na pala tayo. Mukhang maraming tao ngayon ah, kisa nung nakarang linggo. Oo nga Topper. At saka, mukhang mga dayong marami ngayon ah. Hanapin mo na kaya natin sila Rix bago tayo sumubok sa laban. Wag na pre. Kaya naman nating ilaban tong mga tandang natin kahit wala ang mga yun eh. Sa bagay, itatapad na ba natin to? Para maaga tayong makahanap ng katapat? Sige ba? Kayong dalawa lang naman ang hinihintay ko eh. Sabi naman ng isa naming kaibigan. At habang inulot namin ang manok na ilaban, sa hindi inaasahang pangyayari, meron na namang bumulong sa aking isipan. At ang latin na nagpakita sa akin ay isang uri ng proteksyon sa aking sarili. Kinakabahan ako ng mga oras na yon. Dahil ayon sa lula ko, kapag nagpakita sa akin ang mga usal na yon,
ibig sabihin kailangan ko yung dasalin. Dahil may mga nilalang na panig ng dilim ang nasa paligid ko ng mga oras na yon. Dali-dali ko yung binanggit. At matapos nun ay sinamahan ko na yung mga kaibigan ko dahil ang manok ko ang unang ilalaban. At matapos naming iulot ang tandang, ay pumesto na nga kami para lagyan ng tari yung manok. Nang biglang dumating sina Rex at yung ibang kaibigan namin. Tuper, mga manok ni Mang Kino nga makalaban nyo ah. Anong nakain nyo, ba't silang tinatapatan nyo? Oh, Chris, ano? Nais nyo bang magmukhang walang kwenta yung mga panabong nyo dyan? Sila naman ang nagtapat nito eh. Bahala na. Ano, Chris? Itutuloy na ba natin? Mabagsak yung si Mang Kinong eh. Kahit kaninong mga manok pa ilalaban yan, walang makakatalo niyan dito. Wika sa akin ito, Per. Bahala na, pre. Nalagyan na yan ng tari. Atras pa ba natin? Nako! Bahala nga kayo basta sa kabila kami pupusta. Sigurado naman kasing talo ang manok natin kapag sila Mang Kinong makakalaban natin. Nang makita ko ng lula ko ay mabilisan ako nitong nilapitan para kausapin. Oh, nak! Bakit naman ang tamlay mo? May sakit ka ba o nalalasing ka? Nako! Natututo ka na bang mag-inom? Ha? Hindi ah. Hindi ako nag-iinom, Nay. Iwan ko ba ho eh. Hindi ko rin alam ang nararamdaman ko. Pero parang ang sama talaga ng pakiramdam ng katawan ko. Pasensya ka na, Nay ha. Dahil hindi man lang ako nakinig sa'yo kanina. Kasabay ng pagwika ko ay ang pag-alalay nito sa akin papasok sa aming bahay. Pagdating ko nga sa papag ay agad na akong nahiga at nag-umpisa nang matulog. Si Lola na ang gumawa ng paraan para lutuin yung dala kong bihag na halos kalahati na lang ang natira. Ibinibigay ko kasi sa mga kaibigan ko yung kalahati nun para naman may pagkakatuwaan sila. Habang natutulog ako nun, hindi ko maiwasang mapamulat sa aking mga mata dahil paulit-ulit akong nakarinig ng mga kataga sa aking isipan. Kahit anong gawin ko noon, hindi ako nagawa nitong lubayan. Ganon na ganon pa din ang aking nararamdaman kahit sinusubukan na akong gamutin ng mga albularyo. Kung sino-sino na din ang tumawa sa akin ngunit wala daw makita ang mga ito dahil sabog-sabog ang mga lumitaw sa kanilang mga pinagtatawasan. Silang buwan na ganon pa din ang aking sakit. Halos mawala na ako ng pag-asang mabuhay ng normal. Wala naman akong nakaaway nung huli kong pagdayo sa baryo pero pakiramdam ko may kumukulam sa akin. Naawa na rin ako sa lula ko noon dahil sa kabila ng katandaan nito, patuloy pa rin itong naglalako ng mga banig na kanyang mismong gawa. Pagsapit ng buwan noon ng mahal na araw, bigla naman akong nabuhayan ng loob noon nang biglang bumalik ang lakas sa aking katawan. Akala ko nga noon, doon na magtatapos ang aking paghihirap. Subalit hindi pa pala. Dahil lumipas lang ang ilang araw ay halos hindi na ako nakatulog dahil sa paulit-ulit na aking nakikita. Takot na rin ako noong matulog dahil hindi ko na alam kung magagawa ko pa bang magising kinabukasan. Wala naman akong malapitan na albularyo noon dahil inaasahan kong hindi na makakatulong ang mga ito. Sa pagsapit noon ng linggo ng Biyernes Santo, animoy nababaliw na ako dahil mas lalong lumalala ang aking pangitain. Maaring ang punong palagi kong nakikita noon ay isang uri ng mutya na nakatadhana sa akin.
Matapos kong mapagtanto ang mga bagay na yon, ay agad kong kinausap ang aking lula ukol sa punong palagi kong napapanaginipan. Matapos kong sabihin ang lahat ng yon, matapos kong mapagtanto ang mga bagay na yon, ay agad kong kinausap ang aking lula ukol sa punong palagi kong napanaginipan. Matapos kong sabihin ang lahat ng yon, ay agad namang kinuha ni Lula Persing ang isang libretang ibinigay sa kanya ni Lolo Toro noon. "Hawakan mo ito, apo. Ibulong mo dito ang mga nais mong malaman at ako na ang bahalang magsabi sa iyo," sabi sa akin ni Lula Persing noon. At matapos kong marinig ang sinabi nito, ay agad ko namang ginawa ang mga sinabi nito. Lumipas lamang ang ilang sandali ay laking gulat ko na lamang nang marinig kong magkwento ito tungkol sa puno ng durian na palagi kong nakikita sa aking mga panaginip. Sabi sa akin ni Lula Persing na ang sakit na nagpapahirap sa akin ay isa lamang daw na paghahanda ng gabay ng mga mutya ng durian sa aking katawan. Kapag nakaya kong panghawakan ang ganong mutya, ay ibibigay raw ito sa akin. Pero kapag ako naman ay nabigo, ay kamatayan raw ang naghihintay sa akin. Matapos kong malaman ang mga bagay na yon ay ilang ulit namin itong pinag-isipan para paghandaan ang susunod naming hakbang. "Anak, nakadepende sa'yo kung kukunin mo ito. Tandaan mo, ikaw ang magpapasya sa buhay mo. Bahala ka kung gusto mong sumunod sa landas ng iyong lolo. Kahit ano naman ang magiging desisyon mo, masaya pa rin ako sa'yo," sabi sa akin ng lula ko. Matapos malaman ito ang pagpaparamdam sa akin ng gabay ng durian. Matapos kong marinig ang sinabi nito, ay pinili kong huminga ng malalim upang paghandaan ang mga kasagutan. "Nay, gusto kong sumunod sa mga gawain ni Itay. Marahil ay kaya pinili niyang ilipat ito sa akin ang mga kanyang karunungan dahil alam niyang darating ang araw na ito." Matapos kong makapagsalita ay agad namang ibinalik ng aking lula ang hawak niyang libreta at paglabas nga nito sa silid, agad nitong ipinakita sa akin ang isang makalumang baol. At pagbukas ko nga ng sa baol na yon, ay bumungad sa mga mata ko ang napakakintab na 7 tari sa manok nito noon. Magamat itim ang kulay ng mga taring yon, napakakintab nito. At pagbukas ko nga sa pangalawang telang nakabalot noon, nakita ko ang isang palasot pana na merong nakadugtong na alambring kulay ginto. Yon ang pamamaraan niya para mahuli ang mga aswang, makipagsabayan sa mga sabongero para magmasid sa mga baryong kanyang madadapuan. "Chris, kung nais mo talagang makuha ang mutya ng durian, kailangan mong magsanay sa paggamit ng mga ito. At yang 7 tari na yan, sagrado ang mga yan. Bawal yang mahawakan ng kung sinong tao dahil napakadelikado ang masugatan nito. At dapat marunong kang gumamit niyan. Ito naman ang pana at palaso. Ito ang iyong maging susi para mapasakamay mo ang ganong mutya at kapangyarihan." Kasabay ng pagwika nito, ay siya namang pagkuha nito dahil na rin sa nais ng lula ko. Habang hindi pa noon sumasapit ang araw ng Biyernes Santo, paulit-ulit ako nung nagsasanay sa pagkakabit ng tari sa mga manok ko noon. At ang una ko nga nasubukan ay ang mga tandang ng lolo ko. Sinusubok ko ito sa mga kababaryo ko at nararamdaman ko ang kakaibang talas ng mga ito. Pero ayon sa lula ko, magamat kaya ko na, hindi ko pa rin kakayanin ang mga
alas ng mga makakalaban ko sa mga sabungan. At meron pa akong kakailanganin. Lumipas ang mga araw. Dumating na nga ang araw ng pagkuha ko sa mutya ng durian. Maaga pa akong umalis kinaumagahan upang mahanap ang kinaroroonan nito. Magaman wala akong ideya sa kung anong puno ng durian ang nagtataglay ng mutya, patuloy pa rin akong naglalakbay sa loob ng kagubatan. At sa aking paglalakad sa gubat, nawala na sa aking paningin ang daan papauwi. Kahit ganun pa man, hindi ko na lang ito iniisip dahil nakatuon ang aking sarili sa paghanap ng sinasabing puno. Sumapit na nga ang gabi. Bigla akong napatigil sa aking paglalakad noon nang masipat ko ang isang puno ng durian na niyakap ng patay na puno ng balete. Madali kong napansin ang punong yon dahil nakatirik ito sa dalampasiga ng lawa. Napakalaki ng punong baliting yon na pinagigitnaan ng puno ng durian. Pero ang labis ko lang na ipinagtataka, yung puno ng balete na halos tuyong-tuyo na, pero hindi pa rin ito nalaglag sa lupa. Habang unti-unti ko itong nilapitan, ay napansin ko naman ang biglang pagliwanag ng buwan. Pero sa pagsilay ko sa paligid, nagulat na lamang ako nang makita ko ang mga nagkalat na kalansay ng mga hayop sa bawat anino ng baliting yon. Sa puntong yon, ay agad pumasok sa aking panaginip ang paulit-ulit kong nasisilayan. Ito na. Ito na ang puno ng durian. Wika ko sa sarili at agad na nga akong naglakad patungo sa puno ng durian na yon. Habang patuloy akong lumalapit sa punong yon, doon ko naman napansin ang ugat na malaginto ng puno na patuloy na dumalaloy sa katawan nito. Maigi din noon ang aking pag-iingat na hindi ako malapatan ng anino ng baliting yon dahil alam kong nagdudulot ito ng pagkaparalisa at ikakamatay ng taong masilayan ito. Sa paglakad ko sa puno, nakahanap na nga ako ng angkop na distansya para asintahin ang nag-isang bunga nito. Bago ko inasinta ang punong yun, sinisigurado ko namang nakapagpaalam sa gabay nitong nasa paligid. Paglipad ng aking pana papunta sa isang bunga ng durian, ay nagulat naman ako nang masalag ito ng nag-iisang nilalang na nagbabantay sa puno habang nakakapit. Kasabay ng pagsalag nito, ay siya namang pagtitig nito sa akin ng napakasama. Akala mo ganun lang kadali makuha ang mutya na ito? Humanda ka, tao. Dahil kailangan mong mapatunayan ang iyong sarili sa akin para mapangalagaan niyo ang mutya ng durian. Sabi sa akin ng isang malaking nilalang. Kasabay ng pagsasalita nito ay ang pagdampot nito ng sungay ng usa at ang dali-dali nitong pagsugod nito sa akin. Habang papalapit ito sa akin, ay laking gulat ko nang may pumasok sa aking isipan na mga Latin na mabilisan kong inusal. Laking gulat ko na lamang nang humandusay ito sa aking mismong harapan na parabang nawala ng lakas. Matapos mangyari ang mga bagay na yon, litong-lito ang aking isipan dahil hindi ako makapaniwala sa mga pangyayari. Akala ko kasi noon, yun na ang katapusan ng buhay ko nang masipat ko ang pagsugod nito. Hayaan niyong ilarawan ko sa inyo ang nilalang na yon. Para itong patay na puno na nabuwal na nagkaroon ng abilidad na gumalaw. Ang kalahati naman itong katawan ay hindi ko mapaliwanag dahil yun lang ang una kong pagkakita dito. Maya-maya pa
ay naramdaman ko ang pagkawala ng kakayahan nito na lumaban at gumalaw sa lupang kanyang kinalagpakan. Dahil sa mga pangyayaring yon, ay agad ko namang hinila ang palaso ng pana upang muling asintahin ang bunga ng durian na nagliliwanag. Paglipad ng palaso na yon, ay agad nitong tinamaan ang bunga na yon na bibilisan ko namang hinila. Paghila ko roon, ay ramdam kong nagpupumiglas pa ang anumang bagay na nasa loob nito. Labis ang tuwang nararamdaman ko noon dahil nung mahawakan ko ang bunga ng durian na yon, naroon ang batong nagliliwanag. Kaagad ko itong binalot sa kulay pulang tela upang hindi tumagos ang liwanag nito at saka inilagay sa aking bulsa. At matapos kong makuha ang mutya ng durian, ay doon ko naramdaman ang labis na paggaan ng buo kong katawan. Parang malahangin na noon ang aking timbang na para bang nawala na ang bigat. Matapos nga noon, ay agad ko nang binagtas ang daan patungo sa baryo. Kahit hindi ko kabisado ang lugar, ay pilit kong binagtas yon na para bang may nag-utos sa akin. Pagkarating ko nga sa baryo, ay pasimple naman ang aking paglalakad nang marating ko ang sentro. Subalit, hindi ako nagpahalata noon. Nagaling ako sa gubat dahil sabi ng lula ko, pwede akong pagkumpulan ng mga antingerong naghahanap din ng mga mutya ng araw na yon. At sa pagpatuloy ng aking paglalakad, nagulantang na lamang ako nang marinig ko ang pagtunog ng mga kampana pagdaan ko ng mga simbahan. Halos hindi tumigil ang pagkalimbang ng mga ito habang naroon pa ako sa harapan ng simbahan. At dahil sa mga pangyayari ay nagsisilabasan ang mga kababaryo para tingnan ang mga pangyayari. Yun na din ang ginawa kong paraan para makatakbo, para makabalik na rin sa amin. Kinabukasan ng mismong araw, ay naging magaan naman ang aking magdamag. Sa totoo lang, kung hindi pa ako ginising ng aking lula, hindi ako makapasok sa trabaho dahil sa sarap ng tulog ko. Pagpasok ko nga noon sa trabaho, ay bigla naman akong nagulat dahil nag-iba ang pagtrato sa akin ng aking amo. Parang paborito ako nito kahit 2 linggo akong hindi nakapasok. Hinayaan ko lamang yun dahil maging ako ay hindi ko alam sa mga nangyari sa sarili ko. Nang sumapit na ang uwian, ay agad ko namang binagtas ang daan na merong dalang pagkain at sa mga alaga kong manok. May buhay pa akong manok nung dala na personal na ibinigay sa akin ng aking amo. Ang pinagtatrabuhan ko kasi ay isang manukan ng mga manok pangsabong. Kami ang maintenance sa mga bakod sa hekta-hektaryang lupain. At sa pagdaan ko noon sa baryo, napansin kong hindi na ako tinatahula ng mga aso na para bang biglaan ang pagbait ng mga ito. Kung dati kasi, halos na ingat ako sa pagdaan dahil ang tatapang ng mga yon. Pero ang ikinagulat ko, na nung tumawid na naman ako sa simbahan, narinig kong kumakalimbang na naman ang mga kampana. Kaya dali-dali akong lumayo sa lugar. At natakot na akong dumaan sa mga simbahan dahil ganun palagi ang nangyayari. Sa pagdating ko naman sa aming bahay ay pinili kong maglakad-lakad sa aming baryo para magpahangin matapos alagaan yung mga manok ko. Inisip ko noon kung ano ang tangan na abilidad ng aking mutya. Dahil sa aking pag-iisip noon, hindi ko napansin na tuluyan na pala akong napadpad sa dulong parte ng baryo. Paglingon ko sa bawat paligid ay kaagad namang nakita ko ang kadilimang bumabalot sa paligid. Maya-maya lang ay bigla na naman akong naantala
nang makarinig ako ng isang nilalang na bumagsak sa puno habang nagsisigaw at nagmamakawa. Dala ng aking pagtataka, kagad ko namang hinanap ang kinaroroonan nito. Pero nagtataka ako dahil wala akong nakitang tao o anong hayop sa lugar. Dahil sa hindi ko nga nahanap kung anong bagay ba yon, kaagad naman akong umuwi para matulog na lang. Pero ang hindi ko alam, kinabukasan ng dumayo kami ng sabong, ay ang maglagay sa akin sa digmaan kontra sa mga lahi ng aswang na aming natalo noon. Mga tagasunod ng ermitanyo, pasensya't nyo na. Paabang na lang sa part 2.